Naku po, isang malaking tanong ho ngayon kung nalusutan o kinonsinte o kasabwat. Ito pong Marcos Jr. administration. Dito ho sa mga aligasyon at naging pahayag at pagtingin. Talagang binusisi at nirepaso ho mismo ni Senator Dante Marcoleta yung lagay po ng kasalukuyang presyuhan ng produktong petrolyo dito po sa ating bansa. At base nga po sa kanyang pahayag ni Senator Marcoleta sa March 26, 2026 hearing o committee hearing ng Senado, ay sabi po ni Senator Marcoleta na itong mga kumpanya ng langis dito sa ating bansa ay tumiba. Nako, tiba-tiba raw po, no? Kumita ho ng 3 billion pesos kada araw ho yan, gross income. At ito ay may kaugnayan sa yung biglaang pagtataas sa presyo po ng produktong petrolyo, mga kababayan, dahil sa bagamat luma po nakuha nila, bago ho magkagera ay mababa po ang presyo. Tapos nung magkagera, agad nilang itinaas, doon ho tumiba-tiba ang mga oil companies. Ayon po yan sa Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT hearing. At na kung saan, yun ho mga kababayan, talagang nakakagulantang ho. Ito po ay sa gitna ng mga talagang naghihirap po lahat. Okay, ang tanong ho rito, ano ba talaga? Ito ho ba ay nalusutan o talagang di umano o posible? Hindi ho natin masabi na baka kinonsente at kasabwat o may pakinabang. Yan po ang pwedeng maging perception ng taong bayan kasi malaking bagay ho ito . Hindi ho ito pwede basta wala kami ho dyan wala kaming pakialam dyan . Kasi alam nyo ho mga kababayan, kasi madalas ho napapakinggan ho natin kasi deregulated na raw po ang industriya ng langis dito po sa ating bansa. Yun po ang claim ng Department of Energy. Kaya't hindi po raw makagalaw so may sariling diskarte ito pong mga kumpanya na langis. Pero dito ho sa Oil Deregulation Law, Republic Act number 8479, Section 14. Ito maliwanag ho. Hindi po ako abogado pero ako po ay nag-research. Ito ho, babasahin ko Section 14. Nakalagay ho rito yung the Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 mandates the Department of Energy. Minamandato ho, inuutusan, responsibilidad ng Department of Energy, ito ho, to monitor daily international crude oil prices and domestic price movements. So, yun ho. Talagang dapat ho, minomonitor ng gusto at talagang tinitingnan. So, ang DOA at ano ba naman yung tingnan mo ang libro? Saan ba kayo kumuha? Ito may binabanggit ho dyan si Senator Marcoleta. Ito, pakinggan ho natin si Senator Marcoleta. Alam nyo, sa inis ho ay nag-walk out ho dahil sa wala po siyang makuhang matinong sagot mula po sa Department of Energy kaugnay ng paliwanag na may kinalaman dito ho sa sinasabing base po sa computation ni Senator Marcoleta ay nasa 3 billion a day. Sa araw ho ang gross income nitong mga kumpanya ng langis mga kababayan. So talagang tiba-tiba ho rito. Pero bagamat ang kinakatwiran meron pong Oil Deregulation Law, pero maliwanag ho may mandato po ang DOE na pwedeng imbestigahan at i-check, i-monitor ito hong galawan ng mga kumpanya ng langis. Kapag napaamin ho ni Senator Marcoleta, hindi po na-check Hindi po tinignan. Wala hong ginawa. Sige, ito panoorin nyo mga kababayan, ito ang payag ni Senator Marcoleta sa kanyang pagtatanong dito po sa mga kinatawan ng Department of Energy kaugnay ng pagdinig diyan po sa Senado. Ito po si Senator Marcoleta. Kumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time?
Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again, on price, we have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly Okay, basis. isara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document, kanino nila binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Have you done that? Not in that Paano mo sasabihin ngayon? Katungkulan nyo ngayon eh. If you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. So go ahead. Opo, Nako, yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta. At so nangangatwiran pa ho itong yung Department of Energy at na kung saan ang kanilang pinagbabasihan kasi dito ho, sabi po ay yung pinagbabasihan po rito ay yung replacement cost. So yun ho. Sabi ho ni Senator Marcoleta, hindi ho yun. Kasi parang ang pinalilita ho kasi pag ang ipapalit ho mas mataas na presyo. Parang ganun ho. Pero hindi ho ito eh. Kasi simula lang po ng gera at agad na pinataas yung presyo po ng produktong petrolyo. So ito ho mga kababayan ay maliwanag na parang pagsasamantala, no? Kasi sabi po ng mga oil firms ang ginamit daw ho, replacement cost to justify raising prices on existing inventory. So, yun ho ang ginawang basihan, kaya tinaas na ho nila yung presyo. Pero hindi. Nabili mo ng mura. Tapos, ibebenta mo ng mahal. Tumaas, may krisis. Ano ba ito? Kaya nandiyan po yung Department of Energy, ang binabanggit ito ni Senator Marcoleta. So, ito ho ang matindi. Okay. Sige, yung replacement cost na kung ano na yan, no? Pero ang sabi ho ni Senator Marcoleta, sige, na-check nyo ba? Nabusisi nyo ba? Tiningnan nyo ba yung mga dokumento nitong mga kumpanya ng langis ito kung saan nila binili? At kung magkano? Kasi ganun ho mga kababayan, kasi ang sabi ho ng ng Department of Energy ito po ay yung issue po ho rito ay linggo-linggo kasi nagpapalit daw ho. Kumukuha po ng supply yung mga kumpanya na lang is yung tinatawag na replacement cost. So linggo-linggo. So nakadawan lang linggo ito. Pero tinanong siya doon, nahuli po ang Department of Energy. Sige, isara natin yung issue na yan sa replacement cost na yan. Na-check nyo ba yung mga dokumento ng mga oil companies kung, sige, nagtaas kayo ng presyo, okay, saan ba kayo kumuha? Sa ganitong bansa o ganitong kumpanya, dito kayo kumuha, magkano ang kuha nyo? Tapos para malaman kung magkano ang nakuha nyo, tapos magkano ibebenta nyo sa Pilipinas. Sumagot ho ang DOE, hindi. Hindi po nila chinek. Ano ibig sabihin ho nito mga kababayan? So magiging dalawa ang tanong ho rito, bakit hindi mo chinek? At hindi mo binabantayan? Anong pwedeng sagot ho ron? Mga kababayan, sila ba ay nalusutan, kinonsente o kasabat o pwedeng ang maging persepsyon natin lahat? Ako, baka kumikita dyan yung mga yung mga taga-DOE sa mga kumpanya na langis. So, yun po ang pwedeng maging persepsyon ng lahat. Di po ba? Bakit hindi mo binantayan at hinigpitan? Alam nyo, sa ganito mga krisis, siyempre maghihigpit ka. Di ba? Kasi may krisis Kung gusto mo talagang proteksyonan yung kapakanan, interest ng taong bayan. Di po ba? Ganun naman ho lahat Di ba?
Kaya nga, minsan, nako, mahirap ang buhay ngayon, nagkakahigpitan, yung mga, di ba, may mga ganun ho eh. Di ba talaga maghihigpit tayo? Halimbawa, kahit sa bahay na lang eh. Halimbawa, mahirap ang buhay, nako, si tatay, yung kanyang sweldo hindi tumaas tumaas ang bilihin. So, yung mga anak, yung mga miyembro ng pamilya, magkakahigpitan sa gastos yan. O, bawat gastos mo, o saan mo gagamitin yan? O, hingi ka ng pera, saan mo, ano bibilin mo? Nako, anak, huwag na, saka na yan. Medyo nagkakahigpitan tayo ngayon sa budget eh. Di ba? Yun, simple lang ho yan sa pamilya. Pero dito sa ating gobyerno, ang Department of Energy, alam mo na may crisis ho. Pumutok po. Alam nyo ho, hindi pa ho nagigera yung nagpopormahan pa lang. Yung may tension pa lang ho mga kababayan. Talagang tumataas na po linggo-linggo eh. Yung presyo ng produktong petrolyo, dapat lang doon pa lang ho napaghandaan na ng gobyerno eh. Di po ba? Hindi kung kailan pumutok, tapos makalipas sa mga ilang araw, saka lang kung ano-ano. Dapat noon pa lang ho, naku, mukhang mabigat may tensyon. So, pinaghahandaan na dapat. Pero wala po eh. So, okay na. Pero ang pinakamaganda ho rito sana, nabantayan hong mabuti ng Department of Energy o ng Marcos Jr. Administration ito hong galawan ng mga kumpanya na langis. Kasi talagang lahat ho naghihirap po mga kababayan eh, di ba? Dito po ay talaga lahat, iba't ibang mga sektor, maging sa yung mga transport sector, yung mga pangkaraniwang mamayan, di ba? Yung mga maliliit na negosyo, lahat po naghihirap dito. Dapat ho ay talagang binantayan po ng gusto ng Department of Energy. Kaya alam niyo ho, sa inisyo ni Senator Marcoleta, nag-walk out. Hindi po siya rinig ng tamang sagot mula po sa Department of Energy. Kaya naman, ako ho, bilang isang taga-masid, isang mamahayag, mga kababayan, baka, parang pumapasok sa isipan ko na, nako, baka mukhang kasi alam niyo naman, yung Department of Energy, mahirap palusutan ho yan. Matatalino mga tao ho dyan. Hindi ho basta-basta. So, pwedeng isipin ng taong bayan, ng ating mga mamayan, kung hindi sila pwedeng malusutan, baka naman sadyang pinalulusot. Baka naman meron nakikinabang. Yun ang magiging kaisipan ng lahat. Hindi ho ito biro, biro mo, 3 billion pesos a day. Yung kalkulasyon po ni Senator Marcoleta at yung kanyang pinagbasihan ho rito, yung konsumo po, yung kung magkano o kung ilang litro kada araw ang kinukonsumo ng mga Pilipino sa diesel at sa gasolina. Binanggit niya rin sa hearing, talagang tapos pinagtugma niya, kasi may ibang source si Senator Marcoleta ng mga dokumento at may mga kausap sa oil industry. At maging sa Singapore ho, mga kababayan, na malaman kung ano ang kalakalan o yung sa merkado, yung galawan ho. So, hindi po makalulusot dito ang DOE. So, dito ho, lumilitaw, parang sasabihin natin na kinonsente. Bakit kinonsente? Baka meron. Yun ho ang magiging natin, aligasyon ho dyan. Kung kaya siguro pinakamainam mo rito ay imbestigahan po ito ng gobyerno. Kung bakit ho biglang umakyat. Kasi lang ho, common sense lang ho. Di po ba? Halimbawa, tayo ho, may binili ho tayo, di ba? Mura lang. Nagnegosyo tayo, tapos ibibenta mo, mas mahal na dahil sa nagkagera. Hindi, kung magkano mo nabili noon, halimbawa, nabili mo yan 100 pesos, tapos ibinibenta mo 120. Bigla nagkagera. Ang ginawa ng mga oil companies, ginawa mong 300. 100 mo lang nakuha Siguro, dagdagan mo ng konti, mga 240. Okay na ho. 200, sige, kumita ka na. Pero wag naman 300. So parang ganun ho ang ginawa ng mga oil companies. Kasi ang sabi, hindi kasi pag benta nito, yung replacement cost, kukuha ho ulit ng mahal na. Buti ho sana, eto ho kung halimbawa tinaas ho nila, kuha ho sila ng bagong supply. Buti sana kung ganun din ang presyo. Ang ikakatwiran na naman ho nila ng mga oil companies, hindi mataas namin nakuha. So, mas lalo pang itataas ang presyo. Diyan po, talagang luging-lugi. Halimbawa, ito, sample lang ho ito mga kababayan Ay kanina binabanggit ko, halimbawa,
100 nung una. Ito, sample lang, 100 pesos nakuha. O, binibenta talaga, 120, may tubo ng konti. Biglang nagkagera. O, tinaas na, sige, 200 pesos. Kasi baka malugi dahil pag kumuha ulit. Pero 200 pesos. Tapos kumuha sila ron sa kanilang supplier ulit ng 200 pesos. Okay lang sana kung 200 din ibibenta. Hindi po. Baka gawin 400 eh. Sasabihin, hindi, mataas namin nakuha eh. O, pag mataas ang nakuha, ikakatwira nila, kaya magtataas sila. Pero pag mababa ang nakuha, hindi po nila sinasabi. Basta't ito tumaas kasi may gera. So, tignan nyo ho, gagamitin lang ho natin ang ating sentido común. Talagang inaagrabyado ho tayo. Pero nandyan po dapat ang gobyerno na nagsisilbing regulator, na nagsisilbing tagapagbantay sa mga posibleng pag-abuso. Di po ba? Ito huling-huli. Sabi po, Senator Marcoleta, na-check nyo ba kung saan nila binili, magkano nila binili o hindi? O di wala. So kung ito, hindi nagtatrabaho ng tama o husto, itong DOE, or sadyang pinapalusot. Dahil sa hindi, may ano naman tayo, may alibay tayo dyan eh. Yung oil deregulation law, na kung saan ay deregulated ang industriya na langis, hindi natin sila pwedeng pakialaman. So hindi ho pwede, hindi katwiran ho yun eh. Kasi kaya andyan ho ang gobyerno eh. Di ba? Kinakailangan na talagang kahit na deregulated ang industriya ng langis, meron ho nakarapatan ang gobyerno na kapag may nakikita, no, titignan ho na walang pag-abuso. Di po ba? Kahit sa anong batas, lalo na ngayon, naideklara ho na national energy emergency. Ito hong ating gobyerno. So, mas lalo dapat na magigpit, di po ba? Tingnan ho mabuti kung saan ba nila kinukuha itong kanilang mga langis na ito at magkano nila nakuha, so magkano nila ibebenta. So, kukumpitin mo lang, magkano yung gastos niya, lahat, dapat, ito yung pagkaraniwang tubo, ganito lang dapat. So, binabantayan ho. Wala ho mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito sa ating issue na pinag-uusapan? Nalusutan o kasabwat? Dito ho, itong ating yung Marcos Jr. Administration. Particular po, itong Department of Energy. Dapat ho, paimbestigan ho ito para magkaalaman. Kasi paulit-ulit na lang ho ito mga kababayan, noon pa, na mababa ang presyo tapos biglang magkakatensyon, tataas. Ngayon, nagkagyera na. Mas super taas ang ginawa. Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating palatuntunan at para maibulalas nyo rin po yung inyong mga damdamin dito po sa isyong ito. Lahat po tayo apektado nito hong patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ngayon nasambulat, ngayon nabisto ho, 3 billion pesos a day ang kinita ng mga kumpanya na langis na pinalusot, kinonsente o hinayaan ng Department of Energy at hindi po binigyan ng pansin ang interes o kapakanan ng taong bayan. So, yung po ang lumilitaw sa naibisto ni Senator Marcoleta, kaya ang magiging perception natin, ako pinalusot yan, ako kinonsente yan, o baka kumita yan. O yan ho. Okay, sige, mag-comment po kayo sa ating channel. Sa mga bago lang po subscribe na po kayo at pakisundan nyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.